Ang sarap magkatotoo ng pangarap. Ngunit para sa nakabili ng bahay sa isang subdivision sa Cavite, unti-unti nang gumuguho ang matagal na nilang pinaghirapan. Para sa mga residente ng isang village sa bayan ng Imus, lalawigan ng Cavite, hindi sweet ang tumira sa kanilang home sweet home. Kasi in case na may bagyo o may parating na bagyo, takot na takot po ako baka kung anong mangyari sa amin dito sa loob. Baka biglang bumagsak ang bahay namin dahil nga alam ko na hindi matibay ang pundasyon ng bahay na ito. Kung halimbawang may dumating na lindol, pwedeng-pwede talaga itong bumagsak. Pwedeng may mangyaring masama sa amin dito. Sa unang tingin, maganda at maayos ang bahay ng pamilya ni Gemma. Pero sa likod ng magandang anyo nito ay may problemang matagal nang idinadaing ng ilaw ng tahanan. Sa taas, meron akong cracks din. Dito sa baba, madaming cracks din dyan. Tapos yung pinaka-connection ng dalawang precast, ay dati po walang laman na semento yon. Inayos lang nila ngayon netong huli. Pero pag umuulan, naglilik pa rin po yun. Pagpasok pa lang kasi sa pinto, malaking bitak sa pader ang sumasalubong sa kanyang mga bisita. Ngayon, pinuntahan ng mga trabahador, si Vinchel, lumusot yung sensor sa kabila. Kasi butas pala ang pinagkitaan ng dalawang precast, butas pala, wala palang lamang semento. Pero hindi lang pala ito sa isang lugar. Nagkalat ito sa iba't ibang bahagi ng bahay. Ano ba yan? Tad-tad ng masilya ang kanilang buong bahay. Animoy, disenyo na nga sa pader. Tatakot talaga akong may possibility talaga na biglang bumagsak itong pader na ito. Pwedeng baka mabagsakan kami sa loob. Baka pwede kami mamatay. Bukod sa mga bitak, pinuproblema rin ni Gemma ang mga tagas ng tubig kapag umuulan. Pero teka, hindi naman umuulan, pero bakit may bukal ng tubig sa kisame ng bahay ni Gemma? Ginamit lang ang shower sa taas. Ayan, tumutulo na yung kesame namin at saka sa dingding. Ang masaklap pa, hindi lang sa mga pader at kisame dumadaloy ang tubig. Naging gripo na rin ang ilaw dahil dinadaluyan na rin yun ng tubig. Halos pareho sila ng reklamo ng kapitbahay na si Janeline Gonzales. Sa kuwang ito ng pamilya Gonzales nung kasagsagan ng abagat, makikita ang dami ng tagas at tulo ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bahay. Pati ang ilaw, naging gripo sa lakas ng agos ng tubig. Bigla na lang siyang umusok, bigla siya nang amoy. Yung pala kasi binabagsakan na siya ng mga tubig. Nagiging daan na siya ng tubig ulan. Ngayon, kung ang bahay ay tumutulo, may problema ang pagkakagawa ng bahay. So, pag gumapang ito sa bumbilya, sa kuryente, posibleng makakuryente ito. Pwede rin masunog ang bahay. Kasi unang-unang fear ko dyan, yung mga leak kasi diretso hanggang sa mga socket. Paano kung biglang sumabog yung socket, magkasunog? Pangalawa, napaka-frequent na nung lindol ngayon. Paano kung biglang mag-domino effect kami dito? Bumagsak yung bahay. Paano kung yung anak ko madisgrasya? Dahil pa rin sa pangamba nila Gemma at Jenny, kumonsulta kami sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOGS para malaman ang mga posibleng mangyari kapag tinamaan ng lindol ang kanilang lugar. Una, dahil nga nabanggit nyo na wala pang lindol ay mayroong ng sira, kapag nagkaroon ng pagyanig, kahit hindi napakalakas, ay posible itong maapektuhan. Sa ating mga intensity scale na tinatawag, yung intensity 6, kapag marupok ang mga bahay o gusali, ay pwedeng masira. At kapag nagkaroon ng lindol dyan, ay posible ring malakas. At kung mahina-hina ang mga gusali o mga bahay, ay posibleng maapektuhan. Ito 4x4. Sa pamamagitan ng video, ipinakita niya sa amin na maaaring kahantungan ng bahay na hindi maayos ang pagkakagawa sa panahon ng matinding trahedya. So, napaka-importante yung
tamang disenyo at pagkagawa at tamang materyales. Kaya naman sinubukan ding maglibot ng investigador sa loob ng village at nagulat kami sa aming nakita. Hindi lang pala ang mga bahay ni na Gemma at Jeneline ng bitak-bitak. Halos lahat ng bahay sa lugar ika nga'y consistent na may bitak ang firewall. I receive a lot of complaints, lalong-lalo na sa structure ng bahay, sa drainage system, at the same time sa RPT. Ang aming kabahayan na nagrereklamo dahil ang pagkakagawa nito ay hindi siya solido, hindi siya pulido. Sa aming pag-iimbestiga na pag-alaman naming Pro Friends Incorporated ang developer ng naturang village. Aba teka, maski sa aming Facebook account marami rin nagre-reklamo. Kaya naman lumapit na kami sa lokal na pamahalaan ng Imus. Kung ako titingnan ko, yung napuntahan kong may crack is very low yung quality ng yung unit na, lalo na yung may crack, nalulungkot ako. Ayoko sana magkaroon ng may unit na may crack. Kaya ako, kung ako, assessment ko doon sa may crack is pangit talaga. Kasama si Engineer Rodel Pelais, personal niyang ininspeksyon ang ilang bahay sa Monteparo Village. Siya mismo aminadong hindi maayos ang pagkakagawa ng mga bahay. Quality-wise ng mga units, talagang may napansin akong may mga